Amen. Praise God. Lord, salamat Panginoon. Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Father, we thank you in the mighty name of Jesus, your Holy Son, your only Son. Salamat po, Panginoon, sa grasya na patuloy mong pinagkakaloob, Ama, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat sa presensya mo in the mighty name of Jesus. Lord, salamat sa patuloy na awa na lagi araw-araw mo, Panginoon, pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Purify us, O Lord. Sanctify us of every uncleanness, Panginoon, na nakikita mo sa bawat isa sa amin, Lord. Every shortcoming, Panginoon ko, na nagawa namin, Ama. Lord, patuloy mo kaming pagkalooban, Panginoon, ng patuloy na pangunawa. Father, alam ko pong alam mo ang lahat ng bagay na nagaganap sa buhay namin. You know us better than anybody, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na nakakakita and nothing is hidden from you. Wala kami, Panginoong maitatago, Ama. Kaya Lord, sa mga oras na to, Father, patuloy mong i-show sa bawat isa sa amin yung grace and mercy mo ngayong gabing ito, Panginoon, na patuloy mong ino-ordain by your Son, Jesus Christ, Ama. Lift us, O God. Patuloy mo kaming itaas, Panginoon ko, sa iyong presensya, Panginoon. I-restore mo ang bawat soul ng bawat isa sa amin, Panginoon. May we see your mighty acts, Panginoon, sa gabing ito, O God, in Jesus' name. And I pray, Panginoon, to those are sick, O God, in the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' name. Those who are heavy burden, Ama, na nakakaranas po, Panginoon, ng mga kabigatan, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Lord, take away all their burden, Ama, sa gabing ito, Panginoon. In Jesus' name. And Lord, sa lahat ng mga umiiyak sa'yo, nagmo-mourn sa'yo, Panginoon, sa mga oras na to, sa mga kapatid namin na nawalan, kapatid na Lord, dumadaan sa mga mahihirap na pagsubok, Panginoon. Ama, patuloy niyo silang iahon sa sitwasyon, Panginoon ko, na patuloy silang mapalakas, Ama, in the mighty name of Jesus, na kalakasan na nagmumula sa iyo, kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Ama. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, Father, we thank you that you're about to liberate us, O God, from every kind of situation na nandoon ang bawat isa sa amin, whether it is financial, O God, whether it is limitation, Panginoon, whether it is delaying, Father God, na nagiging hindrance sa bawat isa sa amin, O God. Lord, hayaan mo na ang mensahe mo ay patuloy na mangusap sa amin sa oras na to about new thing, Panginoon, na inihanda mo para sa bawat isa sa amin. May your will be done, Panginoon, in earth at is in heaven, Father God, in the mighty name of Jesus. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, ano? Hallelujah. Kung meron po kayong katabi, sabihin niyo po sa inyong katabi, the Lord loves you and His goodness shall follow you. Amen? Ulitin ko po. Kung wala kayong katabi, sabihin natin sa sarili natin, the Lord love you or love me and His goodness shall follow me. Amen? Kung may katabi naman kayo, sabihin nyo sa Kanya. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon. Tunay po that God is good. Totoo po yun. His goodness is not predicated. Amen? Hindi natin alam yung mga bagay na kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. At wala pong makapagsasabi ng kaya niyang gawin dahil alam natin na ang thought ng Diyos ay higit pa sa pag-iisip natin, ang way ng Panginoon ay higit sa way natin. Kaya nga po sabi at hindi rin natin alam kung sino yung pagkakalooban niya, yung i-bless niya, amen? Kaya matuto tayo na magkaroon ng gratitude katulad ng mga pasasalamat. Magkaroon tayo ng malalim po na pagkilala sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos sa Bible, 'di ba? Nagko-cause siya ng rain, 'di ba po, and sunshine na dito sa mundong ito, whether sa mga masama, 'di ba? Even sa masasamang tao, even sa mga good na tao, siya po 'yun. Amen. Siya yung nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Ano man yung katayuan ng mga tao, ganun siya kabuti.
Amen? Hindi ibig sabihin masama sila, hindi na sila makakatanggap ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kasi naniniwala ako na yun yung way ni Lord para patuloy nilang ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos, na hindi siya Diyos na, alam niyo po, bias. But then, hindi po ibig sabihin na hindi tayo mapalad. Higit tayong mapalad kasi isipin niyo pong mabuti kung kaya niyang ibigay, 'di ba? Yung mga bagay na mabuti even sa mga taong kaaway niya or 'di ba, wala sa kanya kasi yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon is enemy ng Lord. Kung kaya niyang maging mabuti sa enemy niya, that means, 'di ba po, we believers, we have the highest chance to get everything from God. Amen? Kasi si God po is good sa enemy niya, lalo po sa atin, 'di ba? Yung kaya niyang ibigay sa atin na sumusunod sa kanya, isipin niyo na lang po kung gaano pa yung kaya niyang ibigay sa atin. Kung kaya niyang, kung tayo po binibigay natin yung kanyang buhay, inaalay natin yung buhay natin sa kanya, 'di ba po? So, maniwala tayo that God had the best for us. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. So gusto ko pong maunawaan nating lahat. Amen? Na anuman po ang kalagayan ninyo ngayon, God is good. God is good. Kailangan po nating sabihin yon in the best position. Amen? Best position na nagre-receive tayo. We are recipient, mga kapatid, ng goodness ng Diyos. Amen po ba? Tumatanggap tayo. Tayo talaga yung binibigyan ng Panginoon sa lahat ng mga sumasamba sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya. Better than anybody. Amen? Kaya tumayo tayo sa perfect position, mga kapatid, na nagre-receive sa goodness ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo yan sa sarili mo, kapatid. I-encourage mo yung sarili mo. Kailangan mo tong maintindihan that God will do good. Amen? Na makikita mo yon. Sabihin mo sa sarili mo na I'm going to see the goodness of God in the land of the living. Makikita natin yon. That I will not die until I experience the goodness of God. Hindi tayo mamamatay, kapatid, na hindi natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Tayo po yun. Amen? Gusto yun ng Panginoon sa atin at available yun para sa bawat isa sa atin. Kailangan po nating maintindihan at kailangan nating matandaan, amen, before we come to God, na siya ay mabuti. We must know we must know God. Amen? Kasi knowing God, na siya ay mabuti, knowing Him, na kinikilala natin siya ng mas malalim, amen, that is the beginning of our faith. Diba? Kapag kinikilala natin yung Diyos na yon, kinikilala natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kasi pag kinikilala natin pananampalataya natin sa Kanya, nakikita din natin kung sino tayo sa harapan niya. Amen? Kaya kung hindi natin to alam, paano tayo magre-receive ng mga kabutihan na nakalaan at nilalaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Kung lagi tayong nakatingin, amen, sa nakalipas natin, sa mga old days natin. Amen? So today, gusto ko pong maintindihan ng bawat isa sa atin by the Spirit of the Lord, amen, na ipaunawa sa bawat isa sa atin, kalimutan natin yung old days natin. Amen? There's new thing para sa bawat isa sa atin. Amen? Samahan niyo po ako magbuklat. And Kuya Fred, kung may Bible ka po, Isaiah 43:16 hanggang 19 po. Isaiah 43 po, verse 16 hanggang 19 po. Amen po, amen. 16 to 19. Isaiah 43, 16 to 19. 16 po. Yan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. 17. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipon niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe winasak. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang dingas. 18. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Last verse 19.
Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Salamat sa salita ng Diyos. Back to you po, Sis Bel. Amen. Nakita niyo po kung gumawa ng daan ng Lord noon, nakikita mo na ba? Sabi niya. Tinatanong po tayo ngayon. Nakikita mo ba yung ginagawa niyang bagong bagay ngayon? 'Di ba? Ayaw niya na tayo dun sa lumang mga nakaraan na nangyayari sa atin. Ayaw niya na tayong nakikita na nandun tayo sa lumang alaala, lumang memories ng buhay natin. Amen? Alam niyo po, may mga bagay na subconscious tayo sa nangyayari sa atin at conscious po tayo. Amen? Alam natin, yung iba na, ano bang sa Tagalog yun, yung alam mo o ano ba yung subconscious? Tulungan nyo nga po ako. Ano nga, Pastor, yung subconscious and conscious ka sa nangyayari. Alam niyo yun, yung alam mo siya. 'Di ba yung ganun po? Tulungan nyo nga po ako. Ano nga po sa Tagalog yun? Yung alam mo. Yung ganun. Conscious ka sa nangyayari sa ano mo, sa nangyayari sa buhay mo. At may mga panahon na hindi ka aware, parang ganon, sa mga nangyayari sa buhay mo. Amen? So, malinaw po ba yon? At yun po gusto ng Panginoon na i-increase po tayo. Gusto ng Panginoon na hindi tayo nagre-remain kung nasaan tayo. Amen? Kaya kung ang pagkilala natin sa Panginoon is mabuting Diyos, hallelujah, alam po natin na hindi gusto ng Panginoon na nakapokus tayo sa mga old things. Yung old na ikaw, yung old na memories mo, yung old na pinanggalingan mo, kung nasan ka dati. Kasi sabi niya, gagawa ako ng bagong daan. Sabi ng Panginoon sa atin. Amen? Diyos po, thus the Lord, sabi niya dun sa mensahe ko, sabi niya, thus say the Lord, who make a way in the sea and a path through the mighty water. Amen? So ano man po yung mga biggest hindrance sa ating mga believers, minsan hindi po yung demons. Kasi ang demonyo po, kung alam natin at kilala natin ang Panginoon at kilala natin ang sarili natin, knowing that demon is under our feet. Kaya sometimes hindi po demon ang hindrance sa buhay natin. Amen? Sometimes yung culture natin. Sometimes yung nagiging tradition natin. Sometimes yung mga nakaraan natin at nakalipas natin. Mismo tayo, sa sarili natin. Tayo yung gumagawa ng hindrance. Tayo yung gumagawa ng mga sagabal. Kasi ayaw na tayo dyan ng Panginoon, pero pabalik-balik pa rin tayo. Old habits, di ba? Yung old days mo na ginagawa. Sinasabi natin na nakareceive tayo sa Panginoon, pero nandun pa rin tayo pabalik-balik. Katulad ng mga Israelita. Amen? Kasi nasanay sila na nasa Egypt. Amen? Parang tinatanggal sila ng Diyos doon. Gusto silang tanggalin ng Panginoon doon. Pero gusto pa rin nilang bumalik. Amen? Dahil ayaw nila minsan dumaan sa wilderness ng buhay. Ayaw nilang dumaan sa mga pagsubok ng buhay. And minsan ganun tayo. 'Di ba? Minsan nakakalimutan natin yung katangian ng Panginoon. Na He is God na nagme-make way kahit pa wilderness 'yon. Kahit pa walang tubig doon, kaya niya magpabukal ng tubig. That is the kind of God na meron po tayo. And sometimes nakakalimutan natin on how we walk with God dahil sa mga pagsubok na nararanasan natin. Sometimes, akala natin, when we believe na kapag absence ang devil, means we are in the presence of the Lord. 'Di ba? Pero, sino dito yung mga nakakaranas ng kagalingan? Amen? Pero parang hindi mo pa rin nakikitang lumalakad sa Diyos. Nakakaranas ng kaginhawahan, pero pag nakarating na nakaginhawahan, para namang hindi lumalakad sa Diyos. So meaning, it doesn't mean na yung absence ng devil sa buhay natin means nasa presensya tayo ng Diyos. That's not true. Hindi po totoo yun. Amen? Pero hindi ko sinasabing hindi posible yun. Amen? So how you walk with God, how you deal with the demons, are completely distinct. So ibig sabihin, malinaw yun. 'Di ba?
na kung paano tayo naglalakad, lumalakad kasama ng Panginoon at paano tayo nagdidil sa demon, 'di ba? Nakikita din 'yon. Hindi to magkapareho. Kasi kapag lumalakad ka sa Panginoon, nakikita yung nature ng Panginoon sa'yo. Nakikita yung resulta ng pagsunod mo sa Panginoon. Nakikita yung pagbabago ng buhay mo. Amen? Nakikita yung bago, hindi yung luma. Amen? So kapag lumalakad ka din kasama ng kaaway, nakikitang-kita din yung resulta. Amen? Kitang-kita din yung pag-uugali. Kitang-kita din even sa pagsasalita, halatang-halata din. Amen? Kasi patuloy pa rin siyang naglilib sa darkness. So, ibig sabihin, di ba, merong Bible, meron pong sinabi sa Bible na pinalayas nila yung demon, tapos, nung nakitang malinis yung tahanan, yung bahay, o yung templo, o yung katawan, di ba, bumalik, pitong demonyo rin. Amen? So, ibig sabihin, hindi lahat ng malinis. Amen? Hindi lahat ng nakikita nating malinis. Kapag hindi ito tumanggap sa Panginoon ng totoo, ng tunay na pagtanggap sa Diyos, pwede itong balikan ng 7 times. Amen? So, being clean doesn't mean demon can enter you. Hindi ibig sabihin malinis yung bahay mo, Ate Jane. Hindi ibig sabihin lagi ka naglilinis ng bahay mo, hindi napapasok yung demonyo dyan. That's not true. Amen? Kapag nakakita siya, 'di ba, ng mga pintuan na bukas dahil sa mga kasalanan, amen? Dahil sa old habit na ginagawa pa rin, kahit gaano pa kalinis ang bahay mo, hindi ibig sabihin hindi pwedeng pumasok ang demonyo. Amen? So, most of believers, we misunderstand. Minsan hindi natin naunawaan. But God want to bring out sa mga sitwasyon na ganito. Gusto tayong tanggalin ng Diyos sa mga sitwasyon na ganito, mga kapatid. Pero minsan, sometimes we forget what God can do. Nakakalimutan natin that we have mighty God. Sabi niya dun sa 17, who bring forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together. They shall not rise. They are extinguished. They are quenched like a wick. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, not it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and river in the desert. Nakakalimutan mo na ba? Amen? Kaya pag binabasa po natin yung Old Testament, wag nating padaanan lang ng mata natin. I-meditate po natin yung word kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito. So gusto po ng Lord na mag-focus tayo sa present and future natin. I-embrace natin yung new opportunity ngayon na tayo ay mga believers na po. Amen? Yes, dadaan kayo sa wilderness. Pero nakalimutan mo na ba na ako ang Diyos, sabi niya po. Amen? Na gumagawa ng ilog sa gitna, 'di ba? ng wilderness. Siya po 'yon. Huwag po nating makalimutan. Hindi porke dumadaan kayo sa mga pagsubok ngayon, hindi porke po nahihirapan kayo ngayon, hindi porke po yung mga pamilya ninyo is hindi sumusunod ngayon. Habang buhay ganun po 'yon. Kaya nga napakahalaga po ng knowing God. Knowing who He is the beginning of faith. Amen? Kaya lang minsan, alam niyo po ang problema sa atin. Akala natin, amen, yung laging paglilingkod natin lang sa church, amen, nakapokus po tayo sa church, napapabayaan natin yung Jerusalem natin. Akala natin, amen, yung church natin, ang makapagbabago sa mga pamilya natin. Kapatid, gusto ko pong ipaalala sa inyo that we are the church.
Tayo po yung tinawag ng Panginoon at hindi ko po sinasabi na masama po na pumunta tayo sa church. Pero gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin, yung old days na habit natin na lagi nating iniiwan ay pamilya natin, hindi natin sinasama sa pagkain sa lamesa, lagi natin komportable po tayo na makisalubilo sa ibang tao, makasama yung ibang tao to the point na napapabayaan natin yung pamilya natin. Kaya akala natin minsan nakakapaglingkod tayo kasi sumasama tayo kay pastora. Nagagawa natin obligasyon natin sa simbahan, pero kamusta yung bahay mo? Sapat na ba na naglilinis ka lang ng bahay mo, then iiwanan mo sila ng pagkain, then aalis ka na? Sapat na ba na tinutupi mo yung kumot, inaayos mo yung higaan ng mga anak mo, hinahatid sila sa eskwelahan, at aantay na lang umuwi, tapos na? Sapat na ba na sabihin mo lang sa anak mo, magdasal bago matulog, tapos na? Kapatid, sometimes, nakakalimutan natin na mag-focus sa higit na mas mahalaga bago tayo lumabas. Kaya pagbalik natin sa tahanan natin, hindi natin namamalayan, inatake na ng kaaway yung tahanan natin dahil sa pagpo-focus natin sa maling tao, maling lugar, at maling sitwasyon. Yes, naayos mo yung buhay ng ibang tao. Yes, napakinggan mo yung iyak ng ibang tao. Pero nabaliwala mo yung anak mo. Nabaliwala mo yung sitwasyon sa bahay ninyo. Nabaliwala mo yung sitwasyon ng pamilya mo. Ng pangangailangan ng pamilya mo dahil pinuprovide mo yung pangangailangan ng iba. We are God's people. At dapat alam po natin ang halaga ng pamilya natin. Kasi baka bigla na lang tayong umuwi sa bahay natin, naayos natin yung pamilya ng iba, pero naatake at nawasak ng kaaway yung pamilya natin. Kapatid, hindi sapat na tinutulungan lang natin yung asawa natin sa paghahanap buhay. Kailangan pag umuwi tayo, umuupo din tayo. Itrato natin sila kung paano tayong umuupo sa kaibigan, na kaya nating mag-stay. Minsan nga dinadalaw pa natin sa bahay para lang umupo at makipagkwentuhan sa kanila. What is wrong? What's wrong, believers? Kaya maraming nawawasak na pamilya kasi nakakalimutan yung lamesa. What's wrong? Bakit nandun pa rin tayo na binago tayo ng Panginoon pero nandun pa tayo sa old ways? Kung dati tayong umaalis ng bahay natin na walang tayong pakialam sa pamilya natin, ganun pa rin ba tayo ngayon? Kapatid, God want us. Binigyan tayo ng paalala ng Panginoon. God want us the better life. Huwag pong hanggang ngayon, yung wants pa rin natin. Yung akala natin, tayo po yung gumagawa. Amen? Tayo yung nagliligtas ng tao. We are not the changer. Yes, opo, totoo. Hindi tayo ang changer. That's the Holy Spirit. Hindi natin trabaho yon. Pero kapatid, while doing our purpose, amen, huwag nating kalimutan that we also called by our family. Kaya, akala natin minsan nagtatagumpay tayo kasi nandun tayo sa ministry natin. Amen? Nakikita natin sumusunod sila sa ministry. Then pag uwi natin, distracted tayo because our family, we failed. I don't know. Pero alam ko po, we have called. Amen? May calling po or reminder ang Panginoon sa atin na huwag tayong maging maligalig sa ibang tao tas yung Jerusalem natin nakalimutan natin. Bago tayo pumunta sa Judea, bago tayo pumunta sa Samaria, make sure po yung family natin
Kasama natin. Kaya, even tayo ay nagtatagumpay sa ministry natin, tapos, di ba, naiwanan yung pamilya natin. What is the use, mga kapatid? What is the use? Ngayon, tayo yung magkakaroon ng distraction kasi namumroblema tayo kasi naiwan yung pamilya natin. Nauna yung Judea at Samaria. Amen? This is reminder po sa bawat isa sa atin. God wants the better things po para sa atin. Hindi niya gusto na mag-remain tayo sa dati, sa old days po. God don't want us to remain where we are. Dati na nga wala sa Panginoon yung pamilya natin. Hanggang ngayon po ba, wala pa rin sila sa Diyos? Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin nila naiintindihan yung pagsunod sa Panginoon kasi mas nag-focus tayo sa ibang bagay? Sa ibang tao, sa ibang lugar. Sometimes, mas may tenga pa tayo sa ibang tao kaysa sa sarili nating anak, kaysa sa sarili nating pamilya. And then, magtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit? Bakit? Anong nangyari? Nagkulang ba ako? Amen? We have to self-check ourselves po. Amen? Kasi tayo ang beneficiary dapat. Tayo po ang unang beneficiary ng goodness ng Diyos. Dapat ang pamilya natin ang unang beneficiary ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya tayo po, kapag nalampasan po natin yon, tingnan nyo po yung mga sarili nyo ngayon. Yung mga pinagdaanan po natin. Yung mga sitwasyon at circumstances natin dati. Amen? Hindi ba lalo tayong pinalakas ng Panginoon? Hindi ba lalo tayong pinatibay ng Diyos ngayon? Hindi ba lalo tayong tinutulungan at pinapaunawa sa atin ng Panginoon ngayon yung mga bagay na ginagawa niya? Amen? Kung tayo po ay nakatingin sa present, He made a way in the sea. Kaya nga po, when He parted the Red Sea, sa pamamagitan po para tulungan niyang makakross o maka-escape yung mga Israel sa mga Egyptian armies. Diba? Sa Exodus 14 po, makikita natin yon. Dito po, sinasabi ni Isaiah, yung powerful na ginawa ng Panginoon habang sinusulat niya ito. Diba? Na yung iba, sabi niya, actually sa Psalm, alam ko po, sa Psalm sabi niya, yung iba umaasa sa lakas ng kabayo at chariot. Amen? O sa mga army. Pero tayo umaasa sa Diyos. Amen? Hindi sa kayamanan. Sa Diyos po tayo umaasa. At naniniwala po ako na ang Panginoon, kung paano niya tinalo yung mga Egyptian army na yon, kung paano niya pong nilunod yung mga Egyptian army na yon sa judge na ginawa niya sa kanila para turuan po sila. Ito yung dapat nagtuturo sa atin that we can always justify to trusting God right now by remembering the great things na ginawa niya po. Ginawa na niya, kapatid, hindi gagawin pa lang. Amen? Naunawaan niyo po ba yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Diba? Gusto niyang maalala natin yung mga great things, yung dakilang mga bagay na ginawa niya na. Tapos na, mga kapatid. Kaya nga when we stand in the front of the Lord before God, dapat alam natin that He is good. He is good na alam natin na ginawa niya na yung mabuti, hindi gagawin pa lang niya. Iba po yung tumatayo ka o nagdadasal ka o lumuluhod ka sa Diyos na alam mong mabuti siya at nasa position ka na ina-acknowledge mo yung kabutihan niya, hindi yung gagawin pa lang niya dahil may pinatunayan na siya. Don't you remember that I am the Lord, sabi niya, na nagbiyak ng dagat. Kapatid, ganun ba kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon? Mas nahirap pa ba sa pinagdadaanan ng mga Israel noon? Dito tinuturuan tayo. Tinuturuan po tayo dito ng Panginoon na magtiwala po tayo sa Kanya. Kung tayo ay people of God, dapat po nagtitiwala tayo sa Kanya. Sabi niya dito, the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel.
Your Holy One, the Creator of Israel, your King. Amen? Nakita niyo po yung glorious title ng Diyos na yun? Alam niyo yung parang sinasabi niya sa atin, nakalimutan mo na ba na ako yung glorious God? Ako yung Diyos na nagre-redeem. Ako yung Holy One ng Israel. Ako yung Creator. Sabi niya, ako. Ako yung King. Yung, alam niyo yung, kailangan pa bang sabihin ng Diyos na dakila ako, anak? Redeemer ako, anak. Diba? Kailangan pa bang ipakilala ng Diyos yung title niya sa atin para muli nating balikan kung sino siya? Kasi noon, pinatunayan na ng Diyos that He is powerfully put Himself, yung image, yung lakas, His own strength and power. Hindi dahil sa tao. Hindi nabiyak ang dagat dahil sa tao. Hindi na-redeem. Hindi tayo na-redeem dahil sa tao. Na-redeem tayo dahil sa anak ng Diyos. Pero bakit daw kinakalimutan natin yun? Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, yung mga pangako niya sa atin. Na He can do a new work. He can do a new things para sa bawat isa. Do not remember the former things. Huwag nyo nang kalimutan yung mga nakalipas nyo, yung nakaraan. Huwag nyo nang kalimutan yung mga luma ninyong pagkatao, yung lumang mga bagay. Pero i-consider nyo po, sabi niya dito, I will do new thing. Gagawa po ng bagong bagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Dito, sinusulat niya po dito na ano man ang, yung circumstances natin ngayon, ano man ang sitwasyon natin ngayon po, gustong ipakita sa atin ng Panginoon yung new work niya. Amen? Na kaya niya pong gawin. He can begin. No? Kaya niya pong magsimula ulit kung paano niya ginawa noon. Kaya niya ulit yun gawin ngayon. At nire-remind tayo ng Panginoon na huwag nating alalahanin yung mga bagay kung saan tayo nai-stuck. Yung mga failure, mga detour, yung mga kasalanan, yung mga discouragement na mga nakaraan natin at nakalipas natin. Amen? Kailangan nyo, sabi niya, kailangan natin na mag-move forward. Kailangan natin i-embrace yung mga bagay na nakalaan para sa atin. Na gustong ibigay po sa atin ng Panginoon, hindi po yung mga distraction na meron tayo. Amen? Kaya, mga kapatid, dito sinushow lang sa atin ng Panginoon. We must remember, di ba po? Kung inaalala natin yung mga nakalipas, katulad nito, alalahanin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa mga Israelita on how God is great to work on behalf of His people. And tayo na rin yun. Part na rin tayo ng people of God. Kaya, kailangan natin tong alalahanin. Kung meron tayong inaalala, alalahanin natin yung mga ginawang mabuti at great things ng Panginoon. Amen? Yun lang po yung magandang bagay na kailangan nating alalahanin. Hindi po yung mga discouragement, hindi po yung mga defeated, di ba? Yung mga bagay na naging talunan tayo. Kasi God has something for us in the future, mga kapatid. Meron pong mga bagay na gusto pong ibigay ang Panginoon sa atin. Alam nyo ba, na sometimes pag nakakaranas ako ng suffering, alam ko po na may gagawing mabuti ang Diyos. Kaya lagi kong dinedeclare sa Panginoon, mabuti ka. Kaya ko to pinagdadaanan kasi may mabuti kang gagawin sa akin. Alam kong may mabuting bagay na i-release ang Panginoon. Kasi pag tinitingnan ko yung mga kwento, una nagsasuffer sila. Then darating ang Diyos. Then i-redeem ulit sila. Puro ganun naman di ba? Dahil sa katigasan ng ulo, paulit-ulit na kasalanan, andun sila. Then andun na naman ulit ang Panginoon, ibibigay na naman niya yung kamay niya. Di ba? Kahit there's no way. Sabi nga, kahit na
parang nakikita natin na wala nang way, nandun pa rin siya. 'Di ba? Kaya nga sinasabi niya dito, gagawa ako ng mga bagong bagay. 'Di ba? Sabi niya po, ibig sabihin, gusto niya. Ibig sabihin, 'di ba? Available yung mabuting bagay, yung bagong bagay available. Sabi niya, shall you not know it? Hindi niyo ba alam 'yun? I will make a road in the wilderness. 'Di ba? Kaya yung mga tao na yon, between sa captivity na naranasan nila, amen, sa mga Babylonian, sa mga Egyptian, amen, kahit sa haba ng panahon na pag-aalipin sa kanila, kahit gaano katagal pa yung paglakad nila sa wilderness, hindi po natakot ang Panginoon. Hindi rin nag-alala ang Panginoon. At even sila, hindi rin sila ginutom ng Diyos. Even yung mga damit nila lumalaki, pag lumalaki sila, nakita nila yung mga himala ng Panginoon, naranasan nila yung mga kabutihan po ng Panginoon sa buhay nila. Pero minsan, alam niyo po, ang nakakalungkot, kaya laging tinatanong ng Diyos ito sa atin, shall you not know it? Kasi nature nating mga tao na makalimot sa kabutihan ng Diyos. Nature nating mga tao na nakakalimutan natin yung mga bagay na ginawa niya mabuti sa atin. Nature natin na makalimot. Kaya madalas po noon, pag binaybay niyo yung Old Testament, lagi po silang naglalagay ng tandang bato, 'di ba? Yung bato, lalagay nila nung nabiyak ni Joshua yung yung river, 'di ba? Dahil sa tulong ng Diyos, para makatawid sila, para makapunta sa promised land. Nagtayo sila ng 12 na bato para tanda ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi nature nating tao na laging malimutan ang kabutihan ng Diyos. Lagi nating nakakalimutan yung ginagawa niya mabuti sa atin. Kaya masisisi niyo ba ang Diyos na lagi siyang nagtatanong, nakalimutan niyo na ba? Ako yung gumawa. Lagi pa niya kailangan ipaalala sa atin yung mga ginawa niyang mabuti. Ikaw, kapatid, anong mga bagay na ginawa niya sa iyong mabuti? Na nakakalimutan mo na naman ngayon tuwing dumadaan ka ng pagsubok. Diba? Kasi ganun tayo. Nakakalimutan natin yung glory ng Diyos. Nakakalimutan natin yung purpose niya on how He created us. Nakakalimutan natin na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon na pinagdadaanan natin. Amen? God is our resources, mga kapatid. At gustong malaman ng Lord na siya yung source natin at may mga resources siya na pwede niyang gamitin para tanggalin tayo sa sitwasyon na yan. Amen? Kaya wag po nating kalimutan na anumang detalye ng mga obstacle natin, anumang detalye ng buhay natin ngayon, anuman yung mga bagay na wino-worry natin, anumang bagay ang nagpapahinto sa atin, gusto iparating sa atin ng Panginoon na don't worry about at all. I will make the road in the wilderness. Sinasabi niya sa atin na, anak, I have resources. And I have plan you don't know. May plano ako sa'yo, Jane. May plano ako sa'yo, Lyndon. Amen? May plano ako sa ating lahat. May plano po ang Panginoon. Ibigay niyo lang sa akin yung mga problema na yan. Ibigay niyo lang sa akin yung mga sitwasyon na yan. Isuko niyo lang sa akin yung mga bagay na yan. And I will make a way in the wilderness. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba yung mga old days mo? Na iningatan kita, na niligtas kita. Kasi yun yung pinapaalala niya dito eh. Nakalimutan niyo na ba? Kasi kapag binasa niyo po yung cover to cover ng Bible na to, mga kapatid, lagi niyo lang maaalala at lagi niyo lang makikita na He is truly a good God. He doesn't want you to remain
where you are. Hindi niya gusto na nananatili tayo kung nasan tayo. Yakapin naman natin yung new opportunity na gustong ibigay ni Jesus sa atin. Yakapin naman natin yung new opportunity, 'di ba? Ng mga blessing na gusto niyang ibigay sa atin. Yung present, yung future, katulad ng mga Israel noon, yung promised land na inahanda niya para sa bawat isa sa atin. Tama naman na yung ginagawa natin na nasa Panginoon tayo, patuloy pa rin tayong umuupo sa kainuman natin. Nasa Panginoon tayo, patuloy tayong hindi nagpo-focus sa pamilya natin muna. Kaya pagdating ng panahon tayo din nadidistract kasi dapat nagpapatuloy tayo. Tingnan natin yung higit na mahalaga na dapat po natin pinagpopokusan. Hindi po masamang maglingkod sa church. Hindi po masamang maglingkod sa mga pastor natin. Pero alalahanin niyo po na binigyan tayo ng authority ng Panginoon dahil may responsibility tayo. May responsibility tayo bilang tatay. May responsibility tayo bilang nanay. Teach your children. Pag binasa niyo po yung Deuteronomy, obligasyon ng nanay na paalalahanan ng mga anak araw-araw, kasama yun sa batas nila. Basahin ang commandment ng Diyos araw-araw. Bukod pa yung linggo-linggo. Bukod pa yung every month. Alam niyo ba yun? Pag binasa niyo yung Bible, hindi yun nagbabago mga kapatid. May obligasyon tayong mga magulang sa mga anak natin, sa pamilya natin at mahal natin sa buhay. Huwag nating hayaang maiwan sila because we are the people of God. Ina-awake lang tayo ng Diyos na baka mas tumututok pa tayo sa iba din naiiwan natin ang pamilya natin, ang kapatid natin, ang magulang natin. Kapatid, God is good. Let's remain po na magtiwala po sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po ako, ano man ang sitwasyon natin mga kapatid, God can make a way. He is still the miracle worker and promise keeper. Amen? Maniwala po tayo. We have to believe. Kaya si Jesus lagi po siyang nagtatanong, do you believe? Amen? Because we have to believe. Kaya maniwala po kayo, knowing God, di ba? Pag kinikilala natin yung Diyos na yon, yung alam niya, alam natin na kaya niyang gawin, He is a great God. He is glorious God. He is our Redeemer. He is our healer. Amen? Let's embrace that. And God will make a new thing. Hindi siya makagawa kasi even tayo may doubt. Hindi siya makagawa kasi even tayo, mananampalataya, naglalagay pa rin tayo ng hindrance sa kaya niyang gawin. Ayaw nating isuko, ayaw nating isurrender lahat. God is faithful, that is His name. Nature po niya maging faithful. Tapat po ang nangako. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we glorify your name. We give you all the praises and honor, Father. Salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid ko na nandito. Salamat sa buhay ni Kuya Yolando, ni Ate Billie Jean, Kuya Raymond, Kuya James, Nanay Selena, Ate Caroline, at Kuya Fred, Ate Katkat, Kuya Lindon, Kuya Adrian, Ate Jane, Nanay Andrea, Ate Tiris, Pastora Ami, Panginoon. Lord, salamat po sa mga bagay na patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na mabuti kang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang gumagawa ng lahat ng bagay sa buhay namin, mabuti man o masama. Salamat, Panginoon, na we are recipient of your goodness, Panginoon. Salamat, Panginoon, na pinapaunawa mo sa amin ang lahat ng mga pagkukulang namin. Lord, tinuturuan mo kami ng disiplina, nire-rebuke mo kami, Panginoon. And Lord, patawarin mo kami sa lahat ng shortcoming namin. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na binabaliwala ka namin. Lord, patawarin mo kami kasi minsan nakakalimutan namin kung sino ka. Patawarin mo kami, Panginoon, kasi sometimes binabaliwala namin yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Patawarin mo kami sa nature namin bilang tao na madaling makalimot sa lahat ng goodness mo. Lord, tulungan mo kami na laging magtiwala sa iyo. Kung nakikita mo, Panginoon, na kulang ang aming pananampalataya, patuloy mo kaming dagdagan ng pananampalataya, yung pananampalataya na nagbumula sa iyong banal na Espiritu, Lord, para hindi ka namin i-deny.
para hindi ka namin ikahiya, para hindi ka namin talikuran, para matuto kaming magpatuloy at mag-remain sa pangako mo na nami-maintain namin yung buhay namin, Panginoon, na naglilingkod sa'yo. Hangarin naman namin, Ama, na mabuhay sa Espiritu. At hindi lang puro breakthrough yung hinihingi namin sa'yo. Lord, patuloy mo ipaalala sa amin na if we seek you, all things shall be added unto us. If we seek your righteousness, Panginoon, all things shall be added unto us. It's all added, Lord, if we know how to remain faithful sa'yo. Ano man yung mga bagay na nagdi-distract sa amin. Lord, patuloy mong ipaalala sa amin na ang demonyo nasa ilalim ng talampakan namin. Palagi mong ipaalala sa amin na you're still the great God, na hindi mo gustong mag-remind kami sa old things, on old days namin, Panginoon. Help us to remember, Panginoon, na ikaw ang nagbiyak ng dagat. Ikaw ang nagpakain, Panginoon. Nagpaulan ka ng mana. Araw-araw para kumain yung people of God. Ikaw rin yung nagbigay na kasuotan nila na lumalaki, lumiliit. Pati tsinelas nila na hindi napupunpun. Patuloy mong ipaalala sa amin that you are the same God yesterday, today, and forever, O God. Na ikaw ang nagbibigay ng lakas sa mga nangihina. Na ikaw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa walang kapangyarihan at kakayahan. Na ikaw ang nag-change ng tao, Panginoon. Ikaw ang nagbabago. Lord, ano man ang kalagayan at sitwasyon ng mga kapatid ko na nagpapahirap at nagpapahinto sa kanilang paglilingkod. Lord, pinuputol ko, Panginoon, ang lahat ng kadena na to sa pangalan ng aking Diyos na buhay na nagpapabukal ng tubig sa disyerto. Inilulod ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kasakitan, Ama, sa pamamagitan ng mga latay mo, Panginoon. Lord, heal them. Touch them, O God, in the mighty name of Jesus. Tawakan mo sila. Dalawin mo sila. Aplusin mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Lord, patuloy mong ipaalala at paunawa sa amin kung sino ka. Patuloy mong ibigay sa amin, Panginoon, Lord, yung karunungan, Ama, na nagmumula sa iyo. Patuloy mong, Panginoon, Lord, ibigay yung divine protection, Ama, even sa mga malalayo namin, Panginoong pamilya. Pinatunayan mo at patuloy mong papatunayan na hindi ka nalilimitahang Diyos. You are unlimited God. You are sovereign God, Panginoon. Kaya anumang bagay na pwedeng mangyari sa mundong ito, Lord, you are our source. At marami kang resources na pwedeng gamitin para sa buhay namin, sa sitwasyon namin at kalagayan namin. Mabuhay ka, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy kang maghari sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy mo ipaunawa sa amin ang mga bagay na higit sa kaya naming isipin at higit sa aming kayang gawin dahil sa iyo. Hindi dahil kami mabuti, hindi dahil kami matapat, kundi dahil ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan at banal sa lahat. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Ano man po ang kalagayan natin sa sitwasyon ngayon, Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung gaano po kalakas ang inyong palakpak, ganun po ang palakpak natin sa ating Diyos na buhay. Glory, glory, glory to God po. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Back to you, Ate Jane.